dear beloved, Boss Mike Cervera. Harry Roque, ikaw palang dahilan ha? Kumbaga nag-end yung relationship with the VP Sara because you filed a case against him. Madriaga. May falling out daw kayo ni Padre. Kita nyo mga kababayan ko, ito ang salarin Sara. Si Harry Roque palang may kasalanan. Kaya itong Madriaga, si Ramil ay tumiwalag na. Ito na. Meron po siyang nabanggit noong 2023 daw, kaya daw sumama yung kanyang, kumbaga nag-end yung relationship with the VP Sara because you filed a case against him. Madriaga. May falling out daw kayo ni Padriaga. Kaya Kita nyo mga kababayan ko. Filipino version, Boss Mike ng The Wealth Barber. Ay naku mga kababayan ko, maniwala kayo sa akin. Pag nagpagupit kayo sa akin, ang huling gupit ko, 5,000. Carry nyo, isang gupit ko, 5,000. Pag ginupitan ko kayo, matagal na 5 minutes. Ganun ako maggupit, matagal na yung 5 minutes. Ibig sabihin, 1 minute, 1,000. Alam nyo na, pag nagpagupit kayo sa akin, nire-request nyo ako, gusto ko yung boss, si Mike Cervera. Tapos, sasabihin, magkano gupit? Sir, 5,000. Try nyo kayang tumawag. Baka sabihin nyo, nagyayabang ako. Baka sabihin nyo, bola ko. Tawagan nyo yung sabihin nyo, gusto ko, ganito gusto ko kasing maggupit sa akin si Mike Cervera talaga. Magkano ba TF niya? Sinungaling ako pag sinabi nila, ang TF ko kung magkano lang gupit sa... Nako! Sabihin nun, ma'am, pag sinerequest nyo si Sir, kailangan magdala kayo ng mga at least 25,000. Ganun at least, pinakamababa, magdala na kayo ng 25,000 nyo. Kapag gupit nga lang, mga kababayan ko, magre-request kayo, gupit lang, ako, wala, minsan ayoko. Mas gugustuhin ko pang matulog, Ganun ako eto na, pag ako naggupit, walang bayad. Ewan ko sa'yo. Eto na, Roque, ikaw pala may kasalanan, hayop ka. Meron po siyang nabanggit noong 2023 daw, kaya daw sumama yung kanyang, kumbaga nag-end yung relationship with the VP Sara because you filed a case against him. Madriaga. may falling out daw kayo ni Padriaga. Kaya nagkaroon din sila ng falling out. Kidnapping ba yun? Kidnapping. Yung kaso? Ano po ba nangyari noong 2023? So ayan mga kababayan ko, kita nyo. Si Roque talaga may kasalanan. Kung bakit bumaliktad si Madriaga. Idinimanda mga kababayan ng kidnapping Kahit man ako Di ba? Dinimanda ng kidnapping. Unang-una, hindi ko siya kakilala until dinimanda ko siya for kidnapping. Yan. So wala kaming falling out dahil hindi ko siya kakilala from Adam. Okay. Ang alam ko lang, siya ay na-identify as unang-una, suspect nga doon sa kidnapping na yon. At later on, nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya as being one of the kidnappers. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at nagkaroon kami ng falling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga character gaya ni Ramil Madriaga. I think it's more of falling out with VP Sara kasi daw po hiningi niya yung tulong ni VP Sara when you filed the case against him pero hindi raw siya tinulungan. Pinili. Nako, Kuyang Ramil, pinili si Roque kaysa sa'yo. Mas pinili si Roque kaysa kay Ramil Madriaga.
Yung pala yun, mga kababayan, kaya pala galit si Manong Ramil. Kaya ho pala nagwawala ito, mga kababayan ko. Di ba, ang dami yung lumalabas, mga kababayan, na mga patunay na talagang magkakilala si Sara. Ayan o. Example po. Ayan po, mga kababayan, di ba? Yan po si Ramil Madriaga. Ito pong malaki mukha. Yung pong isang malaking mukha, si Sara Duterte yan. Ayan po, ha. Just telling her that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name in the Sara Duterte Carpio appear as a candidate for the 2022 presidential race. Oo, nag-video call sila, mga kababayan. Kaya ho ngayon, mga kababayan, sabi ho ni Manong Ramil, sana kayong mga DDS na vloggers, alam na alam nyo ang kalukuhan dito. Magising na kayo. So, sa madaling salita, mga kababayan, pinili ni Sara si Roque. Malamang nagtanim po ito ng galit. Well, alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niyang alabay na yung panahon daw na di umano na nangindap sila, siya ay nag-a-attend ng isang parallel event ni VP Sara, no? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko kaagad sa tanggapan muna ni VP Sara kung talagang kakilala siya, no? At ang sabi sa akin, hindi yan personal na kakilala ni VP Sara. In fact, hindi siya kakilala ni VP Sara. Ang may kilala lang yung isang tao na may koneksyon kay VP Sara dahil galing sa yung eskwelahan kung saan nag-graduate ng law si VP Sara, no, sa San Sebastian Law School, no? So yun ang ay nako, iba-iba na ho yung version nila. Sabi nung nakaraan, mga kababayan, ng mga kulto ni Duterte, si Manong Ramil daw ay kaklase ni VP Sara sa law school. Ngayon iba na. Yung kakilala naman pala ni Manong Ramil yung sinasabi nila. Ano ba talaga? Paano nyo ba lulusutan to? Samantalang kanina tinalakay nga natin na dinadalaw nga ni Sara yan sa kulungan, di ba? Bakit ngayon parang iba na? explain sa akin. Later on, si VP Sara mentioned to me na nagkaroon siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Ang sabi niya sa akin, it was Julie Blattard, no? At ang threat was directed against VP Sara and myself, no? Nako, kita nyo, talagang sinisiraan na ho nila si Ramil. Oo. Kita nyo, sino ngayon ang paniniwalaan natin, Aber? Ano na, Samil? Roque, ako nagpakilala sa'yo kay AR. Talaga ba? Hala ka, ano ba ito? Pero walang nasabi sa akin si VP Sara. Ang tanong, Ayan mga kababayan ayan nga, kasama nga si Manong Ramil. Pinakita na nga ho yung litrato ikaw talaga wala. Ayan magkatabi sila. Ito si Sara Duterte ayan, magkatabi po sila, mga kababayan ko. Walang nasabi sa akin si VP Sara. Ang tanong nga sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriagan na yan, no? Nako. Bakit ako tinitrete niyang Madriagang yan? Yun ang pagtataka na may mga larawan na kasama siya ni VP Sara kasi politiko naman talaga si VP Sara, no? Talaga namang 32 million ang bumoto kay VP Sara, siguro sa kampanya at yung Sinungaling talaga tong hayop na to Eto nga to si Rocky naman. Paano hindi kilala nagbi-video call nga sila? Mga kababayan ko, sige nga, ipaliwanag nyo nga ito, mga kulto ni Duterte. Ipaliwanag nyo. Ito, ipaliwanag nyo. Nagbi-video call nga sila Ano? Gusto nyo pang na makita na nag-ESOP sila? Para maniwala kayo, ganun ba yon? Paano hindi kilala mga kababayan? Ayun nga nagbi-video call nga.
Kayo ba makikipag-video call sa hindi nyo naman ka-close? Sa hindi nyo kakilala? Lalo, vice presidente ka? Grabe. Grabing kasinungalingan ni Harry Roque dyan. Eto na. Taking, siguro hindi bababa sa 5 million ang merong larawan kasama si VP Sara. Alam niyo Di daw bababa sa 5 million. Kapal ng mukha mo. Oo, siya taking daw kasi baka daw hindi bababa sa 5 million. Yun daw pong kasama sa picture. Kapal ng mukha nito. po ba ang details ng threat na po na yon? Hindi na. Tinanong lang sa akin ni VP Sara, sino ba yung Ramil Madriaga na yan? Ba't ako tinetrete? Bakit pati ako tinetrete? Ayan katabi nga Ka-video call pa Tapos sasabihin, hindi kilala. Nako. Ang sabi ko po ay, ako, hindi ko po alam. Basta alam ko, ginamit kanyang alibi dun sa kanyang counter affidavit, no? Na nag-a-attend daw siya ng isang e-SIP function nga nung panahon na merong nangyayari related to the kidnapping, no? Pero ang tanong talaga sa akin, sino ba yan? At sabi ko, abay, ang alam ko ba lang po dyan, siya ay akusado sa kaso na aking linilitis, no? For 2 counts of kidnapping with ransom. So, ibig Kidnapping with ransom. Kaya mahirap talaga kayo mga kababayan ko. Naniniwala ba kayo kay Roque? Sino ang pinaniniwalaan ninyo? Kung si Roque, presto. Kung ang pinaniniwalaan nyo si Ramil Madriaga, press 1 nga. Sige nga. Sige. Sige nga mga kababayan ko. Wala ito. Oo. Grabing kasinungalingan, ano? Grabe talaga. Ibang klase. Yan. Our beloved Boss Mike Cervera.